For the gala nga muna mga person today. Time out muna sa pagiging Superman at Darna. Gala-gala din habang masarap pa. Panigurado alam nyo na kung saan tayo pupunta, obvious na obvious naman sa title. At simula dito sa amin sa Araneta, meron tayong babiyahin na mahigit 2 hours and 49 minutes na may layong 90 kilometers. Dapat alas 5 pa lang ride out na kami, kaso nga lang tinanghali na ng gising. Paano ba naman, kalabit ng kalabit kasi yung isa dyan. Char. At nakarating na nga tayo ng unang stopover natin, Shell Boso-Boso. At sa mga laging umakyat dyan, alam nyo naman na yan ang laging pinaghihintuan para mag-regroup at mag-CR bago magpatuloy sa biyahe. At nagpicturan lang din kami ng unti sa view deck niyan, kaso nga lang may humarang. Buti na lang talaga hindi nasagi, kundi malamang gulong malalayan hanggang baba. Nagpahangin na nga rin ako ng gulong dyan dahil nararamdaman ko na ang bagal ng andar namin. Hindi ako makatodo ng 120. Oy, huwag patola dyan, baka mamaya habulin tayo ng LTO. Palit-pito lang yung ginawa dyan dahil may singaw, kaya pala nababawasan yung hangin. At nagpatuloy na nga rin kami sa biyahe. Sobrang na-enjoy namin tong araw na to dahil sobrang perfect ng panahon. Yung sikat ng araw tamang-tama lang, at given na nasa bundok ka, talagang ang lamig ng hangin. Tamang sweet-sweetan lang kami dyan, oh. Kala mo talaga hindi nag-aaway. Tapos kung saan-saan pa umahawak, di kasi napagbigyan eh. In-enjoy lang namin yung vibes ng Marilaki. Talagang sobrang ganda lang talaga nung araw na yan. Talagang banayad lang at wala ring masyadong pasaway na nagmomotor. Hanggang sa nakarating kami dito sa lihim na Lagusan. Meron nga rin pala kami pinagtanungan na taga-lokal dyan. Sinigurado ko lang din kung yan na nga ba talaga yung lihim na Lagusan. Kaso nga lang parang hindi siya aware. Kaya napaisip talaga ako kung yan ba talaga yung tawag sa lugar na yan o pinangalan lang din ng mga riders at mga vloggers na nagbablog sa lugar na yan. At dahil dalawa nga lang kami ni Mrs. sa biyahe na yan, para-paraan na lang din kung paano makakuha ng picture. No choice na yung motor namin, sinasakyan na namin siya, pinipicturean niya pa kami. Pero bira, ito yung mga tipo ng pagod na kailangan natin minsan. Ang magpunta sa mga ganitong klaseng lugar para panandali ang makalimot sa bilis at bigat ng buhay sa syudad. Sa nga lang din ito sa mga narealize ko habang tumatanda ako. Naugaliin mong alagaan ng kalusugan ng iyong kaisipan. Oo, mabubuhay ka ng pagkain dahil kailangan ng katawan mo yan. Pero kung hindi okay ang iyong kaisipan, hindi mo rin magagamit ng maayos ang iyong katawan. Uy, seryoso yan ha, hindi ako nagbibiro. Magpatuloy na nga tayo sa biyahe. Wala na lang din 5 minutes, mararating mo yung parang view deck din dyan na lagi mo nakikita sa vlog pag papunta ng Jariel Peak. Parating na rin pala yan ng Santa Maria, Laguna. Sobrang na-enjoy lang din namin talaga yung lugar na yan dahil ang lamig, parang Tagaytay. Biruin mo pa alas 11 na ng tanghali niyan, pero grabe, iba pa rin yung simoy ng hangin, napakalamig. Sobrang recommendable talaga tong lugar na to para sa akin. Talagang sobrang na-enjoy ko din daanan dito. Makikita mo talaga napakabanayad talaga at walang traffic, hindi siya tulad ng iba na dadaan ka pa sa mga city-city, matatraffic ka pa. Dito diretso lang talaga. Wag na wag ka lang din magiging pasaway at magkakamote sa lugar na to dahil panigurado, diretso ka hanggang dun sa pinakababa. Sobrang solve ko talaga sa lugar na to. Sobrang smooth, sobrang chill at talagang throttle therapy talaga. Sobrang sarap. Di ko na talaga alam yung sasabihin ko, paulit-ulit na. Simula nga rin sa Santa Maria, wala na lang din 15 minutes makakarating ka na rin dito sa arko ng Infanta, Quezon. At pagdating nga rito, mas malakas pa yung hangin. Makikita mo na yung pagaspas ng mga halaman, talagang antitindi. Nilagyan ko na nga lang din ng kalso yung GoPro ko para hindi natangayin eh. Ito na nga rin pala yung huling spot bago mag-Jariel Peak. Talagang ang dami nagpa-picture dito. At wala na nga lang din 10 minuto, mararating mo na tong Jariel Peak simula ron sa arko ng Infanta, Quezon. Talagang tanghali na yan at talagang gutom na kami, saktong-sakto talaga. At i-expect mo na rin kapag nag-ride ka ng linggo, maraming tao rito. Pero syempre, thank God, kahit maraming tao sa araw na yan sakto lang at nakakuha kami kagad ng maupuan at naka-order ng pagkain. At habang naghihintay nga sa pagkain, tingnan nyo muna tong view deck. Sobrang ganda, nakaka-relax talaga. Dahil nga sobrang gutom na kami, tingnan niyo talagang kain namin, kain malala. Bali, ang binira pala namin dyan, small bulalo, tsaka liempo. At para makatipid na rin, kung pupunta kayo rito, magdala na lang kayo ng extra nyong kanin. Dahil 25 pesos isang kanin dito. Kung dalawa bibili nyo, parang halos 1 kilo na rin, di ba? At kung tatanungin nyo naman ako kung kamusta naman yung pagkain, sobrang sarap at talagang recommendable. At pagkatapos namin kumain, tumambay naman kami sa view deck niyan. Diyan kami nagpahangin at talagang nakaka-relax. Sobra talagang nakakawala ng problema at nakakagaan talaga ng loob. Sobrang worth it talaga tong rides namin. At dahil meron na nga rin tayong sticker, hindi ko na rin palalampasin yung pagkakataon to na mag-iwan ng remembrance na nakarating na tayo rito sa Jariel Peak. Hindi naman siguro obvious na yan din naman yung ginagawa ng iba, di ba?
Kitang-kita mo naman, di ba? Annabel Rama lang yung peg, no? Tinabi ko nga pala siya kay Vibe Vlogs, isa sa mga lodi rin yan. Alas 2 na nga rin nang umalis kami at mag-ride out. Talagang sobrang masaya kami at pinagpapasalamat namin sa Diyos na nakapag-ride kami uli. So paano, hanggang dito na lang uli. Maraming salamat sa pagsama at panoorin nyo na lang yung pababa namin. Sarap! Yes!